yung tira-tira nating ulam, pwede pa natin yung pasasarapin, huwag niyong itapon. Katulad nitong gagawin ko, nag-curry rice ako kagabi, may natira. So, ang gagawin ko dyan, mas ipa-level up pa natin. Meron ako ditong karne na pang-cutlet. Ito talaga yung pang-cutlet usually pag binili nyo. Pag bumili kayo nito, ito talaga yung ginagawa nilang tonkatsu. Ang gagawin ko dyan ay ipa-level up ko. Ito nga pala yung natira kong curry na niluto ko kagabi. May natira, sayang naman kung itapon siya, hindi nga ba? So iinitin ko siya and then gagawin ko siyang pang resto style. Charot. Pero totoo talaga, tingnan nyo mamaya. Alam nyo ba itong si karne ay dapat pag niluto nyo ay hindi nagka-curve, mas maganda kasi naka-flat pa rin. Kasi kung mapapansin nyo, pag kayo ay nagprito ng pork chop, di ba nagka-curve pag didiretso niyan siyang lutuin? Meron kasing technique dyan. I-slice nyo yung bawat gilid niyan. Both side. Slit lang ha. Huwag naman yung hiwain. So, ang gagawin ko dito ay i-divide ko siya hanggang 4. Hiwain ko siya na pang-4 na ano. 2 lang ito, di ba? So, 4 ang gusto ko. Mas madali kasi siyang maluto. And then, maliit kasi yung lutuan ko. Kaya mas magani pag ganito ang gagawin ko. And then, hiniwaan ko siya ng mga slit-slit kung nakikita nyo. And then, i-season ko lang siya ng salt and pepper. Konti lang kasi may mga kiddos. Salt and pepper. And then, both side. And of course, Ajinomoto. Yan lang naman ang tinitimpla ko usually. And then, ilagay ko siya sa lagayan. Then, ibabad ko siya sa cooking wine ng mga 1 hour. 1 hour lang. Kung gusto nyo overnight pa, ay ito, nilagyan ko na siya ng cooking wine for 1 hour. And after 1 hour, ito na mag-i-start na tayo sa pag-breeding nito. Dahil mag-i-start na tayo magluto. Both side, lalagyan ko siya ng harina, all-purpose flour. So, hindi yung harina nakamudmud talaga siya lahat. No. So, ayan, himas-himasin both side. Ang kabila din, lalagyan ko rin siya ng harina. Huwag masyadong maraming harina ha. Kasi titigas na yung ano nyo, yung karne pag masyado ng maraming harina. And then, gagawin ko dyan ay ganyan. Akala mo, marumi, pero hindi. May mga ganyan talagang style. Mas masarap kaya kasi para manunuot talaga yung ginawa ni pinagtitimpla natin dyan. And after that, kasi nagmamadali ako sa mga panahon na yan, hindi ko na siya damihang arte-artehan. Ibuhos ko na ng lahat ng iyan doon sa itlog. Dapat kasi ay hindi. Pero pag nagmamadali ako, ay ganon ang ginagawa ko. Ganon din naman ang result at saka hindi pa masayang yung mga egg nyo. Okay? So, lalamutakin ko lang siya dyan sa may egg na binate. And then, ilagay ko dyan sa breadcrumbs and diretso na sa mantika. Ganon. Ganon ako nagmamadali kasi ako. So, ilagay ko siya dito sa breadcrumbs. I-dip-dip lang ko siya dyan. And then, ibalik ko siya sa egg para naman medyo makapal ang ating tonkatsu or cutlet. And then, ibalik ko siya ulit sa breadcrumbs. Pero kung kukunti lang yung breadcrumbs nyo, tama na lang siguro, wag nyo nang ibalik. And after ko siyang madip-dip-dip dyan sa breadcrumbs, diretso ko na siyang ihulog doon sa may lutuan na mainit na mantika. Paulit-ulit lang yung mga prosesong ang gagawin ko dyan hanggang sa maluto ko na yung 4 na slice. Itong ginawa ko, mas madali siya at saka hindi siya masyadong maaksaya sa egg at saka sa breadcrumbs, pati sa oras. Tignan nyo rin yung apoy nyo, check nyo pati yung yung pagprito nyo kasi ito madali itong mag-brown. Kasi pag brown na, mapait siya. Ewan ko lang nga basta sa panlasa ko, hindi na siya masarap. Kung sa baga pag na-overcook ay hindi naman talaga masarap. So, madali lang talaga ang proseso nito. Ang tingin nyo lang ay hindi madali. So, ilalagay ko siya dito sa may pepper kitchen sa ibabaw para masipsip naman yung mga exist na oil. So, naprito ko na lahat. Kung nakikita nyo, flat pa rin siya, diba? Hindi siya nagka-curve. Malaking tulong yung paghihiwa na or pag-i-slit sa bawat gilid ng inyong meat. Yun talaga ang technique doon. So, magpe-plating na tayo. Maglagay ako ng kanin dito. Kailangan presentable para naman gaganang kumain yung kakain nito. Maglagay ako ng litos. Ito na hiniwa-hiwa ko. And then, hiniwa ko na rin pala yung cutlet natin. Ilagay ko yan sa ibabaw. And then, sa may gilid niya, ilagay ko yung curry. Ininit ko muna bago ko siya inilagay doon sa gilid. Kahit pa kayo makikita nyo ito sa mga menu minsan sa mga restaurant, may ganito talaga. So, maglagay lang kayo ng mga kung ano ng mga gulay na parang salad. May kamatis, may cucumber. Thank you for watching.